Magandang umaga po. Alam niyo, habang ako'y nasa upuan, napakalakas ng aking heartbeat. Kasi pag lumilingon ako sa likuran, nakikita ko ang mga wonderful people of God. Salamat sa asawa kong wonderful people. Nakikita ko ang mga taong pangit. O kita nyo, walang mag-amen. Kaya hindi ko alam kung ano magandang salita. Wonderful ba o pangit? At magandang umaga rin po sa mga kapatid natin na patuloy na sumusubaybay sa live streaming po na ito, virtual. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa umaga pong ito. Alam ko na inihanda nyo ang inyong mga sarili sa pagsamba natin sa Diyos. Ilang po rito yung gumising ng maaga para ihanda ang kanyang sarili sa pagsamba sa Diyos. At alam ko rin po na matapos ang pagsamba natin sa Diyos, ay inihahanda mo naman ngayon ang iyong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pwedeng handa ka kanina sa pagsamba, napagandaan mo yon, masaya ka. By the way, salamat, binisita tayo ng ating tagapagkanta kanina, si Ron Mowen. Ron Mowen ba yon o Don Kinoli? May edad na rin po si Don Mowen no? Kaya pinalitan na po siya ni Ron Kinoli. Don Kinoli. God is good! Are you good? Pero kanina, sinamba natin ang awesome God. Amen? Pwede ho ba nating palakpakan ng Diyos? Pwede ba tayong tumayo? And let's give honor to God by clapping our hands. Give the Lord a big hand. Shout your praise. Lift up your voice. And shout to God. Hallelujah. Sabihin natin, God is awesome. God is awesome God. You are awesome in this place, Lord. Ang sinasamba naming Diyos ay makapangyarihan. You are wonderful. Counselor, Almighty God, our Father. We bless you, Lord. We bless you. We honor you. Oh, hallelujah. Truly, you are awesome. You are awesome, God. Wala kang katulad, Panginoon. We joining your angels, shouting our praise. We joining ourselves to the 24 elders saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Oh, we lift up your holy name, O Lord. We worship the God of miracles. We worship the God of our forefathers. We worship the God who heals us, who touches us. Oh, we bless your name, Lord. And as we continually to worship you, Lord, as we continually lifting our voices, fill this place with your awesome power. Fill this place with your mighty presence and be with us today, O God, in Jesus' name. Touch every heart, touch every soul, Lord. Touch every individual. And fill us, Lord, with the Spirit of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa umaga pong ito, we are so deeply grateful, Panginoon, sa aming Diyos na aming pinuri,
na aming itinaas, na aming sinasamba, na aming pinaglilingkuran. Lord, Ikaw lang ang maitaas sa umaga pong ito. And we ask you, Lord God, kung meron man pong mga physical na ginagawa ang mga doktor, pag dinadissect nila ang kanilang mga pasyente, Panginoon, today we ask you to dissect us spiritually para malaman po ninyo, Panginoon, ang nilalaman ng aming buhay, nilalaman ng aming puso. Alam namin, Panginoon, you are the God, all-knowing God. Pero kami, Panginoon, help us. Kapag dissect niyo po kami, Panginoon, makita namin ang mga difference po namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. That's why we come to you, Lord, with a humble heart. Continue to forgive us and cleanse us from our bad imaginations, mga evil thought po namin, Panginoon, and wrong actions. Forgive us, O God. Let the mercies of the Lord our God befall on us today. Panginoon, alisin niyo po ang anumang bagay na nakikita niyo po ngayon sa umagang ito sa aming buhay upang maging malaya na dumaloy sa amin ang iyong salita. Iugnay niyo po kami sa iyong mga salita sa umagang ito. Iugnay niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At gawin niyo kaming fit sa inyong salita, Panginoon. Makita namin ang aming spiritual status, Lord, before the presence of God, before the eyes of our God. Sa umagang ito, Panginoon, sapagkat ito ang dahilan kung bakit kami naririto. Some of us maybe, Panginoon, is like a flat tire, Panginoon. Kailangan ng inyong pag-dissect, kailangan ng inyong paghipo, kailangan ng inyong spiritual operation, kailangan, Panginoon, or maybe, bawat isa po sa amin ay may mga pangangailangan, Panginoong Diyos. At alam namin ikaw lang ang makatatagpo nito ayon sa aming pangangailangan, ayon sa kailangan ng inyong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Oh, rabashika dalakarobosoko rabababarababa. Abba, Father, we worship you in the name of Jesus, our King and Savior. Robosoko rababahandala rabakina lalarabababa. We praise you, Lord God. I praise you, Lord God, today in the midst of your wonderful people. And for those who are watching us right now, Lord, be the one and make us one in the name of Jesus. Panginoon, sa umaga pong ito, marami pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. If we need restoration, restore us. If we need healing, heal us. Lord, if we need rebuke, rebuke us. If we need correction, correct us. God, so that we may worship you and serve you more and effectively in Jesus' name. Oh, hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, sa oras na ito, Panginoon, we do not allow the works of the devil, whatever it is, oh God, every plans and schemes of the devil, we agree with you, Lord. We rebuke them in His mighty name, in the mighty name of Jesus, and by the power of His blood, by the power of your Spirit, the Spirit of the Lord. We rebuke all the works of the devil, your enemy, our enemies, in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Let your wonderful presence, Lord, from this pulpit, down to the congregation, down to every watchers, Panginoon, and listeners, sa mga kanilang mga tahanan, let them feel the presence of God. Let them feel and let them experience the mighty deliverance of God in the mighty name of Jesus. As well as, Lord, let your blessings flow richly in Jesus' mighty name. Salamat po sa umagang ito. As we come together, Lord, dalangin ko po sa inyo na patuloy kang maitaas, patuloy ka naming maranasan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. And we thank you, Lord God, for the wonderful Spirit of the Lord who works in us right now. In Jesus' mighty name. We give you back all the praises, all the glory and honor and power that belongs to you alone, O God. In Jesus' wonderful name, Amen and Amen.
Hallelujah. Pwede na po tayong maupo. Batuhin nyo ng inyong masarap, matamis na ngiti ang inyong mga abot paningin. Naalala ko po lamang ang isang istorya. Hindi ko lang matumbok na mainam kung saan sa Africa, South Africa, yung tinatawag na binansagang City of Jewel or the Jewel City. Inanap ko po at nakita ko yung sa South Africa, yung mga tindahan ng mga expensive jewel, yung mga store ng jewelry. Now, if you want genuine and classic na mga jewelry, sa Africa po, napakarami. Iba't ibang bato, iba't ibang diamonds, masikat sila sa diamonds. Kaya kung kayo mapupunta ng Africa, sama ko. Para mamili ng mga mamahaling ginto. But my point is, hindi ko matumbok kung anong city po yung tinatawag nila na the Jewel City. Kasi nabasa ko yon, hindi ko na lang matandaan, isang article na isang city sa Africa na talaga pong ang kanilang buhay is like a Gangnam City in South Korea. Alam niyo po yung Gangnam, di ba? Yung sinasayaw noon, yung kasikatan noon, mapapastor, mapalider ng church, na challenge, na sumayaw, at kahit hindi natin lubos na naintindihan, yung Gangnam, yung sino ba yung ano noon? Yung singer noon na talagang sumikat. How many years na sumikat yung kanta, sumikat itong singer na ito, hanggang sa mga Christmas party ng mga Christians ay naging palaro, mga games. But anyway, sabi nga po, like Gangnam City, na ang kanilang buhay is luxurious. So ito pong city sa Africa ay talagang napaka-luxurious ang kanilang buhay. And I found out na sa article na ito ay majority of itong mga nakatira dito ay talagang mga Christians. Ang kanilang buhay walang katulad. It is most likely parang yung Sodom and Gomorrah na tinirhan ng mag-asawang Lot na talagang napakasikat, no? Napakayamang city. So, dumating po yung isang klase ng hindi ko masabing pandemya, kundi kahirapan, at bumagsak po yung kanilang pamumuhay. Yung pagiging luxurious nila nawala. Parang tubig na inanod yung kanilang kasaganaan. Bawat Kristiyano namuhay talaga sila ng masagana. Walang mahirap, ika nga. Nagagawa nila ang klase ng kanilang buhay, luho sa kanilang buhay, pero one day, dumating po yung hagupit ng pagsubok sa kanilang buhay. Pero ako'y natouch, sapagkat instead, they prayed sa Diyos, because they are Christians, they prayed to God not to bring back what are yung losses sa kanilang buhay. Alam niyo po, ito ang naging dahilan kung bakit yung kanilang panalangin ay hindi nanalangin na, Lord, ibalik mo po yung kayamanan, kasaganaan sa city na ito. They prayed. Alam niyo ang pinag-pray nila? They confessed their sins. Humingi sila ng tawad, nagpakumbaba sila sa Diyos. They recognize again yung Diyos sa kanilang mga buhay. So they repented. Hindi sila nag-pray na ibalik yung kasaganaan. Hindi sila nanalangin na yung kanilang buhay ay muling pasaganain. Kundi they prayed, they asked forgiveness to God. So nandun po yung paghingi ng tawad. In Matthew chapter 3 verse 1 to 6, actually ito po ay hanggang 12. Kaya lang, hinati ko na po. So, basahin po natin muli until the Word of God sink in sa ating pong mga puso. Matthew chapter 3, verse 1 up to 6, down to 6. In those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven is near. Repent.
For the kingdom of heaven is near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. His food was locust and wild honey. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan, confessing their sins. They were baptized by him in the Jordan River. So ano po nakikita natin sa story na ito? Sa panahon ni John the Baptist, yung kanyang pagdating, I think this is the first evangelist to proclaiming the gospel of God. Saan pa siya nagturo? Sa desert of Judea. At ipinagsisigawan niya yung pagsisisi sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos, paghahari ng Diyos. Ano pa? Ito rin yung inihula ni Propeta Isaias na may isang lalaki, isang tinig sa disyertong na humihiyaw. Isang lalaki na nakasuot ng balat ng hayop. Ang kinakain ay locust. Kinakain pag walang locust, honey. Naalala ko, yung honey na kinain ni Jonathan that gave strength to him while they are fighting against Philistines. How much more the honey, which is the symbol of the Jesus Christ, na makapagbigay ng higit na kalakasan sa atin. Di ba? Si Jesus Christ, kapag pagod ka na, tumingin ka sa puno, tikman mo ang matamis na honey, and your strength will be renewed. Pag napapagod ka na, just look at Him, and your strength will be renewed. Tumingin ka sa salita ng Diyos, and you will see and taste the goodness of God, and your strength will be renewed. And even your joy in serving God, marirenew po lahat yan. People went out from Jerusalem, all Judea, the whole region of the Jordan, at sila ay lumapit kay John the Baptist na may pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So John the Baptist set a blazing example for every minister and believer of the gospel. Naalala ko po, kailan lang, di ba, pumanaw na naman ang isang pastor ng Christ to the Philippines. Ang mga pastor po ay endangered species na ngayon. Tumatagal ang panahon natin at wala akong nakikitang may desire na magpastor. Nauubos na ho ang pastor. Sino pa ang susunod? Si John, numapugutan ng ulo, may kapalit. Buti na lang ang mga pastor ngayon, hindi pa pinupugutan ng ulo. Eh lalo na kung siguro kung pinupugutan na ng ulo mga pastor, lalong walang magdi-desire magpastor. Hello? Subukan natin i-set aside ang ating mga ambitions. And let's try to look upon heaven. At sabihin mo, Lord, here I am. Sabihin mo sa awesome God, Lord, here I am. Make me your servant, willing to be hated for Christ's sake. Ano yan? Ehem ba yan ng samid sa sinasabi ko? O katilang ng lalamunan yan dahil bakterya? Kahit sa mga nasa bahay, yung ating mga anak, sabihin natin,
mga anak, nauubos na ang mga pastor. Ayaw mo magpastor. Hindi man, magapulis man ako. Magadoktor man ako. Mag-engineer man ako. Ang inam, kung ikaw ay engineer, magpastor ka. Wala mang kita dyan. Mali, mas kita namin ang di nyo nakikita. Nakikita namin ang kayamanan ng langit. Hello. We have the highest boss in the universe. So, a blessing example. Napag-usapan din namin kahapon, sabi nga ng ating pastor, pag tayo niloob ng Diyos, if God is willing, makapagbukas tayo ng gawain muli sa ilog, bigyan tayo ng opportunity uli ng Diyos, makapangaral tayo. At sabi niya, mangangaral tayo. So, be ready, leaders, to preach the Word of God. Yan ang dapat, yan ang kailangan sa panahon po natin, na ang bawat leader kapag itinayo sa pulpito, dala-dala ang pulpito, private pulpit, handa siyang mangaral ng salita ng Diyos. A blessing preacher in this generation. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ablaze ba yan? Ha? Naglalagablab ba yan? Mainit ba yan? Nag-aapoy ba yan sa Panginoon? Buti na lang, bawal ang hawak. Ligtas tayo. Pero tingnan nyo sa kanyang mga mata. Mata na lang. Namumula ba yan? Ibig sabihin, mainit yan. For the Lord. Di ba? Kasi si John the Baptist is the first proclaimer of the gospel, setting an example for us as ministers, for us as pastors, and for you as a gospel believer. Sino ang mananampalataya dito? Yung mga nasa tahanan, mananampalataya ba kayo? Praise God! Nakita ko yung mga nasa bahay, nagtaas ng kamay. John's message is a preaching for all. He speaks to the common person and to the religious people. Naalala ko po, bakit ang mga ibang relihiyon, mga kapatid, marami din sa kanila ang miyembro doktor, professionals, rich people. Tayo mga born again, hindi ko naman nilalahat kasi may mga Christian churches tayo, mga brothers and sisters na simbahan, mga kapatid, marami din namang mga professionals. Pero yung maliliit, mga kapatid, tingnan nyo po ang mga members. Hindi ko sinasabing common people, but at least extraordinary common people because of Jesus. Pero in the light of the gospel, preaching the gospel, tingnan nyo po ang tao. Madalas masyado tayong mahabagin. Ang inaabot lang natin ay yung mahihirap na parang sinasabi natin na ang gospel ay para lang sa mahihirap. But not dyan. Yung kanyang mensahe para sa lahat. Siguro kung meron tayong boldness at ma-realize natin talaga that we have had and possessed the anointing of the Lord, the power of the Spirit of the Lord, we can touch those people kahit na sila ay mayaman, kahit sila ay malaki ang bahay, kahit sila ay maraming sasakyan, karapatan din nilang marinig ang salita ng Diyos because they are just human. One day they will die. And if they died without Christ, they will go to hell. Kaya lang may mga professional, sometimes sa maliliit na simbahan, kasi parang biological na lang din. Napag-aral ng isang magulang, pinagtiyagaan, yun, umasenso, at least. Pero yung maka-reach ng mga mayayaman, makapag-abot ng mga may kakayahan, nakapag-aral, hirap na hirap tayo. Why?
At kung mag-share man tayo, mga kapatid, sometimes iniiwas natin sa tunay na mensahe ng Diyos. Si John, nakita po natin sa mga teksto na ito, he preached what? Repentance, the doctrine of repentance. Wala siyang ibang message na dala-dala, kundi ang ipinagsisigawan niya sa desert of Judea is the doctrine of repentance. Pagsisisi. So, the title of this message today is a message for all. Kaya kung maunawaan natin ang mensahe po natin, pang bata, pang matanda, pang babae, pang dalaga, pang mayaman, pang middle class, pang low class, wa class, lahat sila dapat makarinig ng salita ng Diyos. Muli po nating silipin ang bawat mga sumusunod na mga talata. Alam ko na ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay ay maging epektibong manggagawa. Dala-dala ang mensahe para sa lahat. In verse 1, in those days, John the Baptist came preaching in the desert of Judea. John ministered in the wilderness of the desert. Maraming beses na po na narinig natin in this pulpit that after Malachi, there was no prophet until John the Baptist came. 400 years in silent. Walang propeta, walang mangangaral, walang naghahayag tungkol sa Diyos. So ang buhay ng mga tao na yon, ginawa nila ang mga gawain nila nung araw na kasama at nararanasan pa nila, naririnig pa nila ang mga tungkol sa Diyos. Pero for 100 silent years, there's no prophet at all. Walang mangangaral. But John appeared first in the wilderness. Pagkatapos ng 400 years, eto na, dumating na si John. At saan pa unang nangaral si John? Sa disyerto ng Judea. This was not an uninhabited desert. Hindi katulad ng iniisip natin ngayon na kapag sinabing disyerto, walang tao. Nasubukan nyo na bang mangaral sa walang tao? Kahit hindi disyerto? Anyone? Ano kayang iisipin mo? Mismo ng sarili mo kung ikaw ay, repent! For the kingdom of God, of heaven is at hand. Wala naman tao. Diba? Ano ka, nalipasan ng tanghalian? Nalipasan ng umagahan? And you preach the gospel in the desert? Sa loob na lang ng bahay, mag-preach ka without someone. Anong iisipin mo? Pag umarap ka, nangangaral ka, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan, wala naman nakikinig. Tingnan po natin. This was not a desolate, desert-like area. It was a country area with at least meron pong 6 na mga bayan, cities. Layo-layo nga lamang po. So probably small communities or villages. That John emerged with a lightning cry of repentance. He preached a long-awaited Messiah is at hand. Pagkatapos ng 400 years, eto na, ang isang propetang sumisigaw sa mga bahay, mga syudad, in the desert of Judea, 6 cities, magkakalayo, ito yung boses na maririnig nila. Nasubukan nyo na bang sumigaw sa isang matahimik na lugar? Sino po yung nagpupunta rito sa Prayer Mountain? Nakarating na sa Prayer Mountain. Yung hindi pa pero nakarating, malaglag ka sa upuan. Nakarating ka na ayaw mo pang magtaas ng kamay. Sino yung nakapunta doon sa bundok? Yung parting bundok, umakyat doon. At sumigaw, praise the Lord! Nasubukan nyo na ba yon? Hindi pa? O bukas, if you are free,
Go to the prayer mountain. They are open. But my point is this, yung boses mo umi-echo. Kaya yung 6 cities, nung lumabas si John the Baptist, imaginein po natin, repentance. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. At the desert of Judea. Parang talagang the message came from heaven. Like a bolt of lightning. Isipin po natin, God uses the wilderness. Pag sinabi po natin wilderness, it is a quiet place para makapaglunsad ang tao ng kanyang ministeryo. Ito, ginagawa po sa quiet place. Kaya po yung iba na ginagawa ang pagmiministeryo sa maingay na lugar, sayang, hindi nila naririnig ang mensahe ng mga taong ito. Naisip po ba natin habang binabasa natin ito, bakit isinend ng Diyos si John the Baptist proclaiming the doctrine of repentance, proclaiming repentance at the desert of Judea? Yung salita pa lang, walang problema doon sa Judea. Ang problema natin yung desert. Bakit sa disyerto? Now, here it is. May mga tao roon, hindi lang kasing kapal na nakikita natin sa palengke o saan mang lugar. Nung wala pang pandemic, hindi kasing kapal ng tao na nasa mall ang lugar ng Judea. Kaya pag sumigaw si John the Baptist, dinig na dinig po nila. Parang kidlat na sumisiksik sa kanilang mga pandinig. Yung tinig na sumisigaw na pagsisihan na ang inyong mga kasalanan. Quietness is essential. Psalm 46 verse 10. Anong sabi ng Diyos doon? Be still and know that I am God. So even God, pinatatahimik niya ang tao, pinatitigil niya sa digmaan para malaman nila that I am God, says the Lord. Kasi kapag maingay, hindi mo makikilala ang Diyos na siya ay Diyos. Kasi nga po, maingay. So ano makikita natin? The first man proclaiming the gospel, saying that the kingdom of heaven is at hand, is just one man. Pero hindi po siya nag-iisa like us. Believers are never alone. Minsan ho ba naramdaman na natin, bagamat nandyan yung mga tao, pero na-feel mo pa rin that you are alone? Para kang nag-iisa? Ha? O yung mga taong punong-puno ng problema at wala ng mga solusyon. Pakiramdam nila, hindi nila kasama ang Diyos. Believers are never alone. Lalo na po sa usapin ng pagpapangaral ng salita ng Diyos. Kahit pa po, nasa tingin natin, sa ating pagmiministeryo, tayo ay tila nasa liblib o tago na lugar. Always remember, God is there. Kung saan ka pinadala at ginagawa mo ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, kahit ka nag-iisa, hindi mo mararamdaman yan because God is there. Kasama mo ang Diyos. God will reveal and manifest Himself in the place where the believers are. Tingnan niyo po, sinasabi natin, kasama natin ang Diyos.
Pag tayo natutulog, sinasamahan tayo ng Diyos. Pag lumakad tayo sa apoy, sinasamahan tayo ng Diyos. Pag lumakad tayo sa tubig, kasama natin ng Diyos. Kapag lumakad tayo sa maunos na buhay, kasama natin ng Diyos. Kapag tayo nangangaral, kasama natin ng Diyos. Sa mga suliranin, sa mga kalusugan, sa kasaganaan, kasama natin ng Diyos. Yun nga po, naalala ko yung isang tao, hindi nga maluwalhati yung kanyang ginagawa na para sa Diyos. Remember yung nagkaroon ng sunog doon sa Ozone Disco House? Na merong isang lumabas na isang testimony na nalaman doon sa story na ito pala ay Kristiyano. Kulob na kulob yung ano ba tawag doon? Yung disco house na ito, nasusunog na yung iba, siya, miraculously, may isang kamay daw na humaltak sa kanya. Actually, yung mga gates nakapadlock, nakalak. But how come she came out? Hindi na niya maintindihan, hindi niya maunawaan. Mga kapatid, yun lang. Nakikipag-Kristiyano, nakikipag-parte, kinahabagan ng Diyos, kasama ang Diyos. Ano kayaan sa tingin natin kung ang isang Kristiyano ay ginagawa niya ang hindi nakalulugod sa Diyos? God can smile us? Nasisiyahan kaya ang Diyos, pero gayon paman, hindi niya maatim na ikaw ay pabayaan. So don't think. Lalo na kung ang ginagawa mo ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lalong hindi kanya pag-iisahin. Amen? God will use the believer in the place as a witness to His name. Have we realized kung bakit tayo ay may kanya-kanyang pribadong kinalalagyan, tinitirhan? Not because we choose that place. Hindi dahil tahimik, hindi dahil magulo, kundi tingnan natin, inilagay tayo ng Diyos dyan to become His instruments for the glory of His name. Hindi lang po natin sometimes na nagagampanan. At madalas tayo nagrereklamo pa sa mga kinalalagyan natin. Maybe some of us are very satisfied for where they are. Pero ang totoo, inilagay ka ng Diyos sa lugar na yan, sa sitwasyon na yan, for His glory. Naalala ko yung isang patotoo ni Benny Hinn. 3 days kung siya ay mag-seminar, magkaroon ng mass crusade sa England, sa UK. 2 days na, wala pa rin tumatanggap sa Lord. Ang sabi niya, Lord, 2 nights na. Ngayon lang nangyari to sa akin. 2 gabi na walang tumatanggap, walang lumalapit para magsisi at tanggapin si Jesus. And God answered him saying, kaya nga kita pinadala dyan. See? May dahilan ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may dahilan ang Diyos kung saan ka man naroroon. Sa trabaho, oo, kaya ka nilagay ng Diyos dyan. Sa eskwelahan, oo, kaya ka nandyan. Sa lugar, magulo, oo, kaya ka nandyan. Dahil sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Believer ka ba, kapatid? Ha? Are you a believer of Christ? Are you a follower of Christ? If you say amen, then follow Him. Because He will not follow us. Hindi siya susunod sa atin. Tayo ang dapat sumunod. Ikaw ang dapat sumunod. Because He is the Lord, not us. Isipin din natin ito, mga kapatid, that the gospel began in the wilderness, not in synagogue, not in temple or church. Nabasa niyo ba sa Biblia na si John the Baptist ay pumasok one of the synagogues? No. Even at the end of his life, he preached the repentance. Kaya nga yun ang naging dahilan eh. Yung isang Herodes na ang kapatid ay si Felipe. Yung kanyang asawa ay inaasawa ni Herodes.
At sa panahon ng kasiyahan, doon pinapugutan, hindi ni Herodes, kundi sa utos ni Herodias. Natanggalan ng ulo. Madaldal kasi si John the Baptist. Nakabilibid na, nakagapos na, nakapangaw na, ang sinisigaw, "Oh, Herodes! Hindi tama ang pakisamahan mo ang kapatid ng iyong asawa ng iyong kapatid na si Herodias." O ito naman si Herodias, pinasayaw ang magandang kanyang anak, nilibang si Herodes. Tama po ba ako, Bible scholar? Si Herodes ba yun? At ang kinakasama ay si Herodias na asawa ni Felipe. Sinayawan ng isang magandang, sexy, pretty girl. Natuwa si Herodes. At sinabi, pinangakuan, hilingin mo, ano man ang hilingin mo, kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi naman ni pretty girl, nanay, pinangakaan ako ng hari. Ano man ang aking hihingin, even the half of his kingdom will be given away. Ang hingin mo, wag kaharian. Ang hingin mo, yung madaldal na nandoon, nakakulong. Nagsasaya tayo, just imagine, he was in dungeon. Nasa kulungan, pero sumisigaw pa rin. Repent! Kaya ang mga believer, hindi walang puwang ang pagiging tahimik, lalo't nakikita ang kasalanan. Hello? Kahit kapalit, ulo. At least tanggalan tayo ng ulo for the glory of the one who sent us. Amen. Ayaw nyo, ang hirap makaamin talaga pag tanggalan ng ulo. Di ba? Isaiah 35 verse 1. The desert and the parched land will be glad. The wilderness will rejoice and blossom like the crocus, like rosas. Verse 2, it will burst into bloom. It will rejoice greatly and shout for joy. The glory of Lebanon will be given to it. The splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Just imagine, yung Lebanon, yung Sharon, yung Carmel, nasa part ng kaparangan. Pero when they heard the gospel, even this is figurative or literally, God is able to make them rejoicing for the glory if they see the splendor thing of our God. Magagawa nilang magala kahit ang kabundukan, ang kaparangan, kapag ang Diyos ay kanilang narinig. Kapag ang salita ng Diyos ay kanilang narinig. So now, brethren, God has the place or the very place for every believer to serve. Nasa bundok ka man, nasa syudad ka man, nasa liblib ka man, o sinasabing nasa squatter ka man, kapatid, may puwang ka sa paglilingkod sa Diyos dahil yan ang pagkatawag ng Diyos sa bawat mananampalataya. Huwag ho nating sayangin ang pagtawag ng Diyos. At least, you know that you are called by God. Nakakaawa, hindi ka tinawag. Tagal-tagal mo nagsisimba, hindi mo alam na tinawag ka, na may puwang ka sa paglilingkod sa Diyos. At the end of your life, you are going to hell because you are not called by God. Tagal mo na nagsimba. Pero hindi ka pala tinawag ng Diyos. So, ang tinawag ng Diyos, actively serving the Lord. Kasi tinawag ka eh. Am I correct? Tanong mo yung katabi mo, tinawag ka? Hello? Sige. Tanungan lang, tinawag ka ba? Kasi Kristiyano ka, believer ka. Di ba? Kung tinawag ka din, may lilingkod kang dapat gawin sa Panginoon. John's place was in the wilderness. Again, inilagay siya ng Diyos doon. Pwede naman siya, Lord naman, bakit naman sa disyerto? Di ba? Sabi ni Pastor, sino ang willing pumunta doon sa bundok para abutin yung ating mga kapatid?
Pastor, ang layo po. Gusto ko nga po, pati dun sa amin, mag-minister tayo Sa Laguna, pagkatapos mag-minister, mag-swimming pool tayo. Ano ba naman yung 30 pesos lang na entrance doon sa swimming pool namin? Paglabas mo naman, putlang-putla ka dahil sa sobrang lamig ng tubig. Kaya lang malayo Pero si John, in the wilderness at Judea, he started the ministry in the wilderness of Judea. Si Jesus, Christ was in the cities and synagogues, as well as the countryside. So we, or believers, should witness, and prophets should preach wherever they are. Kahit nasa wilderness o nasa city ka, as a witness, as a believer, if you are a prophet, you must do the will, the job, the task that God assigning you. Kung hindi nyo naman gawin yun, sino ba naman kami? Tagapagpaalala lang kami. We are just a gift of Jesus Christ to the church. Hindi namin pwedeng hilahin ang born again para magpaglingkuran siya o maglingkod siya. Hindi namin pwedeng lagi ka na lang sundutin para maglingkod. Ang magagawa namin, paalalahanan ka because you are a believer of Jesus Christ. Some said, no place is remote as to shut us out from the visit of divine grace. Wala daw malayo, walang makitid na lugar, walang disyerto na makapagkukulong sa atin kapag ang Diyos ay bumisita at ibig bisitahin ang isang lugar. Kaya ako naniniwala, nung pinadala ng Diyos si John the Baptist doon sa wilderness, it is a God's purpose and divine visitation. So, we are very much thankful. Kung tayo nakakapunta that time sa Marikina, gustong bumisita ng Diyos sa River Park. Gustong bisitahin ng Diyos ang mga taong doon na wali-wali. Ano ba yun? Namamasyal. Nagliliwaliw. Pasensya na po. Laki ako sa Yukland. Sa UK. Di ba? Now just imagine kung saan tayo naroon, gustong bumisita ng Diyos. That's why I'm praying also na, Lord, bisitahin mo kami ngayon. Lord, yung aming mga bahay, bisitahin mo. Kasi gusto ng Diyos bumisita. Gusto ng Diyos na bumisita sa ating mga bahay, sa ating komunidad, saan man niya gustong bumisita. Pangalawa, at panghuli sa linggong ito. His message to the people, or our message. What is our message to the people? The doctrine he preached was repentance. This should be our message also. Kaya ang tao po, hindi na nagsisisi, pero napakalapit sa Diyos, bukang bibig Diyos, bukang bibig Jesus. Ang daling magbuka ng bibig ng mga tao ngayon tungkol sa Diyos. Nare-realize nyo ba yon? Tanungin nyo ang lahat. Lasing at hindi lasing. Naglalaro. Pag tinanong mo sa Panginoon, pag tinanong mo ang Panginoon sa kanila, oo. Pag pinamili mo, impyerno, langit, langit. Pag pinamili mo,
Diablo, Diyos, Diyos. Madali. Lahat. Nasa Diyos na, maka-Diyos na. Pero ito ang problema, repentance. Pagsisisi. Saan? Sa kasalanan. Hindi na kasi naririnig po sa atin. Ang tao mapalapit lang sa Diyos. Gumagawa tayo ng kanya-kanyang pamamaraan. Alam niyo, sabi po ng isang preacher, paano mo malalaman that a person is a deceived person? How do you know that they are deceived? O baka tayo rin ay deceived? Paano natin malalaman, mga kapatid? Kapag daw ang isang tao ang hinanap ay kagalingan, kasaganaan, pagpapala, lahat ng mabuti, byproduct, yung mga produkto lamang. Pero pagdating sa salitang repentance, they don't like the word. Yun ho ang malaking problema. John the Baptist said, "Repent, for the kingdom of heaven is near at hand." So John's message fulfilled prophecy. It had been 400 years since a prophet had arisen in Israel. Unang-unang tayo ng huling propeta, eto pa ang kanyang isinisigaw, repentance. 400 silent years. So Malachi had been the last. And John's appearance made a thunderous impact. Pagpasok na pagpasok, pagkatapos ng 400 years, pagpasok nito, si John the Baptist, ito ang kanyang dating. Ito ang kanya agad na isinisigaw. Ba't hindi niya isinigaw na mahal ka ng Diyos? Ba't hindi niya isinigaw na God is awesome? Ba't hindi niya sinabi, God is good? Ba't ang isinigaw niya? Repentance! Repent! Woo! After 400 years of silence, ito ang message na dala-dala niya. The message that come from heaven. Repentance. Kanino niya ipinangaral? To the general public and to the religionists. No one was excluded from the gospel. Walang excluded. Katulad ng sinabi ko po kanina. Mayaman, mahirap, binata, dalaga, bata. Kasama. Sapagkat kaluluwa yan. Tao yan. Remember Acts chapter 26 verse 27 to 29? Yung istorya na sabi kay Paul, nung si Paul po ay nagbibigay ng testimony about the way. I think King Agrippa said, Paul, gusto mo yata na sa isang saglit ay maborn again ako. Ang sabi ni Paul, hindi lamang po kayo kamahalan, kundi lahat ng mga naririto. Ibig kong makakilala kay Kristo. Ibig kong makakilala kay Jesus. Hindi lamang ikaw, King Agrippa, hindi lang ikaw, Gobernador, kundi lahat ng mga naririto. Ganda siguro kung sa loob ng bahay, ganito rin. Hindi lang yung isang anak, hindi lang yung pangalawang anak. Hindi dahil matigas ang ulo, pababayaan mo na. That the message of John the Baptist must be heard. Walang excluded. John's message included 3 points. Una, repent. Pangalawa, the kingdom of heaven is near at hand. At pangatlo, every man is to prepare the way of the Lord. Sa Luke chapter 13 verse 3, repent, ang sabi po, I tell you no, but unless you repent, you too will all perish. Even Jesus Christ, the preaching of repentance, He preached. Acts 3 verse 19, sabi ni Peter, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. So the kingdom of heaven is near at hand. Yung dalawang puntong ibinimensahe ni John. Yung kingdom of heaven, dalawa po ang ibig niyang
pakahulugan. The kingdom is the Lord's. He is the sovereign Lord of the kingdom of heaven. His coming is now. It is immediately upon us. Repent and get ready for His sovereign rule. Pwede pong yung unang sinasabi dito na kingdom of heaven, pwedeng nasa loob po natin yun. Kaya once na ang tao ay nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, pinagsisihan ng kanyang mga kasalanan, tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, then he experienced immediately the kingdom of heaven. He experienced the King and His dome. Pangalawang kahulugan, the kingdom is of heaven. It is not of the earth. So ibig sabihin, wala pa po, hindi pa po natin nakikita, hindi pa natin nahahawakan. It is spiritual, it is not physical. The coming kingdom of the Lord is the kingdom of heaven, not the kingdom of this world. Only the Lord can bring this kingdom. Amen? So tayo ba ay pinag-aarian na ng Panginoon? Salamat po at hindi pa. Baka ngayon pa lang. You are very silent. Sabi ko na nga ba, gusto ko na lang mag-virtual eh. So every man, pangatlong puntos o mensahe ni John, every man is to prepare the way of the Lord. Sino po ang tao dito? Kaway-kaway. Amen? Si pastor lang kumakaway. Sino ang tao rito? Yung kalahati tao. Every man is to prepare the way of the Lord in verse 3. Di ba anong sabi sa verse 3? This is He who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice of the calling in the desert, prepare the way of the Lord, make straight path for Him. Isaiah 40 verse 3, a voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make straight in the wilderness a highway for our God. So the cry of the prophet is this, ang tao po, hindi inadequate in righteousness. Inadequate righteousness, therefore, repentance is needed. The present word, this word, is inadequate. Hindi kapos ang mundong ito. That's why the kingdom of heaven is needed. Man has prepared an inadequate life for the Lord. Therefore, he must prepare the way of the Lord. Kapos din ang buhay ng tao para sa Panginoon. Kaya kailangang ihanda ang daan para sa Panginoon. So God raises up His servant, His witness, His prophet in His time. Every believer is chosen by God. Amen. Kung ikaw ay believer, you are chosen by God. Sabihin mo, pinili ka pala ng Diyos. Kayo rin po nasa bahay, pinili rin kayo ng Diyos. Kung katabi mo, bata, sabihin mo, pinili ka ng Diyos. Kung biyanan mo katabi mo, pinili ka ng Diyos. Hello? Wala naman siguro magsasabi ni, hindi na ako pinili ng Diyos. Kung hindi ka pinili ng Diyos, ba't ka naririto? Kaya ako'y naniniwala, pinili ka ng Diyos. Sinabi mo sa katabi mo yan, sabihin mo naman sa sarili mo, pinili ako ng Diyos. Nakumbins mo ba ang sarili mo? Konti na lang. Okay, konti na lang. Malapit na makumbinse. Every believer is chosen by God. Hindi man po nakasulat ang ating mga pangalan, hindi man nakasulat ang kanilang mga pangalan sa bawat pahina at hula ng Biblia. He is conceived in the very mind of God and for knowledge of God. Hindi na isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa bawat pahina ng Biblia, but in His mind, your name is written. Kahit nga doon sa palad niya, di ba? As I mentioned before. Kaya hindi kanya magawang kaligtaan eh. Kaya hindi niya magawang ikaw ay pabayaan eh.
Kasi yung pangalan mo nakaukit sa kanyang mga kamay. Kasi yung pangalan mo, hindi man niya na ipinalagay sa Biblia, nadito ka sa isipan ng Diyos. So our preaching, John preaching, is to be to the people. It is to be affirmative, authoritative, and positive. Not uncertain or negative. Hindi po ito yung mga mensahe na bagay na maaaring mangyari. No, it is the truth of God. His preaching bore fruit. Yung kanya pong pagpipreach, nagbunga. Paano natin masabing nagbunga? The crowds gather and listen to His message and they confessed their sins and they were baptized. Verse 5 and 6. Imagine mo, isang tinig lang, sa gitna ng kaparangan, people are coming, they came out from their places, lumalapit sila na nagsisisi, mga kapatid. Pagsisisi. Katulad ng mga Krisyano doon sa South Africa, na hindi ko ma-mention kung anong city yon. They lost everything. They luxurious life, but they come to God in repentance. Kapatid, siguro kung may nangyayari po sa ating buhay, naghihirap tayo, don't ask pleasures. Don't ask money. Come to God with repentance. Sabi ng isang pastor, make sure talagang tinawag ka nga ng Panginoon. Make sure that the message you heard nag-impact sa iyong puso. Pag nag-impact yan, you will experience Christ in person. Siya talaga ang na-experience mo. At dahil yan ang naranasan mo, si Jesus lagi ang hahanapin mo. Si Jesus lang, kasi yun ang impact nun eh. Dahil yun lang naman talagang hanap ng puso ng tao, si Jesus. Yung maranasan nila, yung tagapagligtas. John the Baptist does not preach blessing and wealth. The world should hear respect and respond to the messenger of God. And God forgives sin when a person confesses and repents of their sins. Psalm 103 verse 3. Ang sabi ng Diyos who forgives all your sins and heals all your diseases. Acts 13 verse 38. Therefore, my brothers, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. But a person who says he is innocent, refusing to believe and admit his sin, is condemned already. 1 John chapter 1 verse 8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. In Jeremiah chapter 3 or chapter 2 verse 35, you say, I am innocent. He is not angry with me, but I will pass judgment on you because you say, I have not sinned. Sabi po sa Tagalog, wala akong kasalanan. Hindi nagalit sa akin si Yahweh. Ngunit akong si Yahweh ang magpaparusa sa iyo sapagkat sinasabi mong hindi ka nagkasala. May the Lord bless us today and even more. May He touch us. Tayo po'y tumayo. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit at dumudulog sa inyo. Lord, sa mga paunang salita, na si Juan Bautista ay nagbigay ng isang example sa amin bilang mga
nananampalataya sa iyong ebanghelyo. Hindi lamang isang mangangaral, hindi lamang kami mangangaral, kundi we are believer of the gospel. At alam ko po, Panginoong Diyos, na ang mga katotohanan ito ang ibig mong mangyari sa amin, magawa namin, Panginoon. Lord, napakarami na pong panahon na kami ay nag-aaral. Marami at mahabang panahon na rin kami, O Diyos, ay natuturuan. Panginoon, we are at the last day or days. Nasa huling mga panahon na po kami. At hindi niyo ibig na ang inyong mga tagasunod, mga disipulo, mga mananampalataya ay nananatili doon sa sitwasyon na kung nananalangin man ay puro kasaganaan. Oo, kailangan namin, Lord, ang mga material na bagay. Oo, Panginoon, kailangan namin ang pananalapi. Oo, Panginoon, kailangan namin lalo't higit sa panahong ito. Pero mas kailangan namin, Panginoon, na magawa ang iyong kalooban at kung paanong naririnig namin ang mensaheng ito. Panginoong Diyos, ay tulungan niyo po kaming maging obedient as we hear the voice of the Lord. As we hear your voice, O God, help us to obey you. Bilang iyong mga lingkod, bilang mga mananampalataya, bilang sumusunod sa aming Panginoong Hesus, bigyan niyo kami ng katapangan, bigyan niyo kami ng tapang ng loob, upang magawa namin ang tungkuling iniatong niyo sa aming mga balikat. Bawat isa sa amin ay binigyan niyo ng puwang upang mapaglingkuran ng hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Hindi ito yung panahon ng pananalangin para lang sa kasaganaan, sapagkat higit mong alam na kailangan namin ang mga bagay na yan. Pero mas higit po dapat naming malaman, Lord, yung aming spiritual na kalalagayan. Mapalad kami. Dahil sa laki ng populasyon ng mundong ito, bilyon, milyon, daang libo, libo-libo, na pabilang kami, Panginoon, sa mga tinawag mo. At kami tinawag mo, tulungan nyo kaming sumunod sa iyo. At dalhin namin ang mensahe ng langit na magbibigay, Panginoon, ng malakas na impact sa mga tao. Gawin nyo kaming magnet, Panginoon, sa buhay ng marami. Gawin nyo magnet ang iyong salita na ang tao ay lalapit at ikaw ay kikilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang mga personal na buhay, ng kanilang mga pamilya. Dala namin, Panginoon, ang ibang bunga ng pananampalataya. Kung paano ang mga disipulo mo, Panginoon, ay sinugo mo at sinutusan mo na sa kanilang paghayo, magpagaling sila ng mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu. Gayon din ang mensahe naming dadalhin, Panginoon. Matapos naming ipangaral ang pangangaral ng pagsisisi, kami magpapagaling sa iyong pangalan. Ang mga may sakit ay gagaling. Ang mga inalian ng masamang espiritu ay lalaya, and they will praise the name of the Lord for the glory of God. But first, let your word change us and compel us, mold us, and establish us, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. In Jesus' name, in His wonderful name, I pray all these things. Amen. Amen.